ituturo ko sa inyo kung paano kayo magpa-update or mag-change ng SSS beneficiary ninyo. So, ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Then, i-search nyo lang dito guys yung E4 form. SSS E4 form. Then, scroll nyo lang pababa. Hanapin nyo yung dapat naka-SSS website. And tsaka dapat naka-PDF. And then, nakalagay is member data change request. Click nyo lang yan. Then, download. Then, open nyo lang. Ayan, so nasa cellphone na natin itong form na download na natin. Dito guys, kailangan nyo itong ipaprint. So, dapat ipaprint ninyo ito para pagdating nyo sa SSS, is diretso na lang kayo at hindi na kayo pipila pa para manghingi ng form at hindi na kayo din magpipil up pa doon. So, diretso na lang kayo pag once na may form na kayong ganito. So, dito, after nyo ito mapaprint, fill upan nyo na ito. So, pag magpipill up kayo dito, kailangan naka-capital letters. At saka, of course, guys, gumamit lamang kayo ng black ink ballpen. Pipill up na tayo. Dito tayo sa part 1. Lagay nyo lang yung SSS number nyo dito. Then, common reference number kung meron. Kung wala, is wag yung lagyan. Then, date of birth, kailan kayo pinanganak. Then, kung may TIN number kayo, so lagay nyo din kung meron. Then, your name. So, lagay nyo apelyido ninyo, pangalan ninyo, middle name ninyo. Then, kung kayo ay may suffix, tulad ng junior, senior, the third, the second, so lagyan nyo ng suffix. Next is the address. Dito sa address, lagay nyo lang kung may building number kayo o kung wala, wag nyong lagyan. House and lot, street name, subdivision, barangay, city or municipality, province, at saka zip code. Then, dito sa telephone number, lagyan nyo kung meron yung cellphone number ninyo. So, required yan. Dapat lagyan ninyo. Next is your email address. Dapat din lagyan yan. Required yan. Then, next is the foreign address. Dito sa foreign address, kung applicable yan sa inyo, so lagyan nyo. But then, kung hindi yan applicable sa inyo, so of course, wag nyo yung lagyan. Dito na tayo sa B. So, dito guys, hanapin nyo lang yung I. So, makikita nyo dito A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dito sa I, lagyan nyo lang ng check yung box. Ayan. So, sa under ng I, lagyan nyo ng check yung box. So, ibig sabihin, yan yung ipa-update ninyo. Dito, lagay nyo lang yung last name, apelyido ng kung sino mang beneficiary ninyo, and then kung ano yung pangalan niya, and then middle name, ayan, then kung may suffix siya, then kung ano yung relation ninyo. So, halimbawa, anak ninyo, so lagay nyo dyan, or kapatid ninyo, ilagay nyo lang yung kung kaano-ano nyo siya. Then, guys, yung date of birth nila, lagay nyo din dito. So, dito, pwede kayong makapag-delete. Halimbawa, gusto nyong i-delete yung beneficiary nyong kapatid. Lagay nyo yung pangalan ng kapatid ninyo. Tapos, relationship, kapatid, sister or brother, din yung date of birth niya. And then, dito sa deletion, lagyan nyo ng check yung deletions. So, ibig sabihin, pinapabura mo sa record ni SSS yung beneficiary mong kapatid mo. So, halimbawa naman is, kung mag-a-add ka lang, so, lagay mo din yung pangalan niya dito, ganyan, ganyan. So, lagay mo lang new or additional. Lagyan nyo ng check yung box kung yun ba ay additional or new na magiging beneficiary ninyo, or palitan nyo siya as your beneficiary pag lagyan nyo ng check yung deletion. So, dahil tapos na tayo sa page 1, so, doon na tayo sa page 2. Scroll nyo lang pababa. Nga pala guys, kung may update pa kayo dito, so pwede nyo nang pagsabayin. So, halimbawa, may pa-update pa kayong correction ng name ninyo. So, lagyan nyo lang ng check yung box ng correction of name. Lagay nyo lang dito yung mga details kung ano pa yung gusto nyong isabay-sabay. So, para isahang punta na lang sa SSS at hindi kayo pabalik-balik, i-update nyo na yung dapat nyong i-update.
So, dito, scroll na natin pababa. Ito na tayo sa page 2 of 2. Dito sa page 2 of 2, makikita nyo kanina sa page 1. So, ang nakalagay lamang is 3 beneficiary. So, limited lamang. So, kung kayo ay may dagdag pa doon sa 3 beneficiary, so dito naman kayo magdagdag ng details ng magiging beneficiary ninyo. Then, pwede din kayo mag-delete or additional ba siya. Ayan. So, marami pa kayong pwedeng i-dagdag dito. So, dito sa certification, lagay nyo lang yung SSS number ninyo. Then, pangalan ninyo, kompletong pangalan. Then, yung signature ninyo. At kung anong date kayo pupunta doon, yan yung ilagay nyo dyan. And then, dito may mga instructions. So, basahin nyo yan for more information. Then, scroll pa natin pababa guys. Then, hanapin nyo kung ano nga ba yung requirements na pwede ninyong dalhin pag mag-update kayo ng beneficiary ninyo. So, hanapin nyo yung I. So, updating of dependents or beneficiary. So, if asawa, of course, marriage contract. So, kung anak naman is birth certificate. So, basahin nyo na lang yung mga requirements dyan. So, after nyo guys, magkapag-fill up nito, so, pwede na kayong pumunta sa SSS branch. Guys, itong lahat na nandito is kailangan yung ipaprint. So, 4 ito. Ayan. So, para may mabasa ninyo yung mga reminders. Once pag tapos nyo na na-fill upan ito, pwede na kayong pumunta sa mismong SSS branch. So, ngayon, ano yung mga requirements pa na kailangan? Yun, bago kayo pumunta sa SSS branch, so dalhin nyo yung mga requirements na applicable sa inyo. Ito naman yung last step na gagawin niyo. So, punta na kayo sa SSS branch. So, submit the forms together with the supporting documents to the nearest SSS office. Bring your UMID ID or SSS ID or any 2 valid identification cards showing your photo and signature for verification purposes. So, kung wala kayong UMID ID or SSS ID, so, kailangan 2 valid ID. Pagdating ninyo sa SSS branch, punta lang kayo dun sa guard at sasabihin nyo lang na para magpa-change ng beneficiary. Ganun na guys kung paano kayo magpa-update ng inyong SSS beneficiary. So kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!